back sa ating channel, Uncle Jason Vlogs. Ay yung small time YouTubers, small time businessman na nagpautang ng bigas, ng pera at kung ano-ano. So for today's video mga boss, i-update ko lang kayo no, sa ating fish pond at sa ating garden no. Dahil nga naubos yung ating manok dahil sa sakit. So balik tayo sa pagtatanim ng mga halaman at i-update ko rin kayo sa ating fish pond. So galing ako ng Villarica para magkumpra ng bigas no, at the same time nag-deliver na rin tayo ng bigas. At dahil nga wala na tayong ginagawa at habang tulog yung mga bata, naisipan ko mag-vlog para i-share sa inyo no, yung update sa ating garden at sa ating fish pond. Mga boss, ang ating concrete pond, at kung kikita nyo, nilagyan natin ng mga halaman. So ito yung view ng ating pond mga boss. At nilagyan na rin natin ng mga aerator no, para dagdag ganda sa ating fish pond. So makita nyo, iba-iba yung mga tanim dito. At halos lahat ng ito no ay binigay lang sa atin. At nagpapasalamat tayo no dahil naka-recover yung ating mga tanim. Hindi ko alam yung ID ng mga plants na ito mga boss, pero lahat ng ito ay bigay lang no, dahil marami na yung mga tanim ng ating mga kaibigan at syempre hindi naman tayo marunong mahiya. So naghihingi tayo ng sobra-sobrang lang tanim. So ito yung ating mini garden mga boss. Ito rin pala yung mga damo nating itinanim mga boss. Hiningi lang rin natin sa kapitbahay at napakadali lamang siyang paramihin no. Nahirapan ako magparami nito noon dahil nga no, kinakain ng manok. So ngayon ay ipakita ko sa inyo kung paano ko siya pinaparami. So parang normal lang rin na damo ito no, na crawling, crippling, ano bang tawag nito, na may tawag ito, gumagapang siya mga boss no. At hindi rin siya masyadong lumalago. Kaya maganda siya para sa ating garden. So ang ginagawa ko lamang ay kumukuha ko nito. Ito no, yung mga sanga-sanga nito no. Actually marami ito, mahaba. At itinatanim lang natin. Nililibing lang natin sa lupa tulad ng ito. Ito yung mga bago kong tinanim mga boss. So ganoon lang ang ginagawa ko mga boss. Yan, isa, dalawa, tatlong column mga boss, para kakalat siya parang tulad nito mga boss. Ganun ang mangyayari sa kanya para dumami. So masyadong maliwanag kaya hindi masyado kita, pero kung mapapansin nyo mayroong mga nakausling mga damo dyan. Yan siya. Ganun lang po ang pagpaparami na ginagawa ko mga boss. Dahil gusto ko talaga mangyari dito mga boss ay mapuno ng damo ito no, itong area na ito hanggang doon, para maging maganda yung ating garden. Naging successful lamang itong garden natin mga boss, gawa nang naubos yung ating mga manok. Dahil yung may mga manok tayo mga boss at pinapalabas lang natin, ay kinakain nila lahat, wala silang pinapalampas kahit itong damo. So ganun lang yung process ng pagpaparami ko ng damo mga boss no. Hiningi lang rin natin to sa kapitbahay dahil marami naman silang ganito, at yun, naparami rin natin. Napakadali niya lang paramihin. At yun lang mga boss no, hindi ko alam yung ID nitong damo na ito. Basta para lang rin siyang Carabao grass, pero maganda yung kanya mga boss. Kaya may ano, may puti o ganyan ang kulay niya mga boss. Mas maganda ito kung malilim. Masyado pa kasing mainit yan kaya hindi masyado klaro kung malayuan, pero kung malapitan at malilim yan no, maganda yung damo niya mga boss. Maganda yung dahon niya. Yan. Ang kinagana nito mga boss kasi hindi siya lumalago. Hindi tulad nitong Carabao grass na tinanim ko. Ito nabili ko sa Shopee. Pero parang normal lang na damo. Carabao grass. Dito kasi siya tinanim mga boss. So parang ordinary yung damo lang rin siya. Kaya mas prefer ko itong damo na hiningi natin sa kapitbahay para paramihin. So yan ang ginawa ko mga boss.
siguro babalik ako sa pag-aalaga ng lovebirds. Kaya ipapaayos ko itong cage na ito. At nagtanim rin ako ng mga sili mga boss. Ito sili. Ito naman ay kalamansi. Pero ibang variety ito. Ito yung ginagamit kong panghalo sa garden soil mga boss. Yung ipa ng palay na may chicken manure, no? Sabi nilihan ko mayroon itong mga kanang manok. So tingin ko hindi lang manok kundi pati tae ng baka, no, ng kalabaw. Pero hindi daw, wala daw itong tae ng baboy. According doon sa nabilihan ko. So mayroon rin tayong mga nilagay na mga laruan dito, no, mga boss, na pangpagdagdag ng ganda ng ating garden. So ito yung kinagigiliwan natin mga boss kapag wala tayong busy, no? Hindi tayo busy sa ating mga anak, sa ating negosyo, sa ating buhay-buhay. Ito na yung bago kong pinagkakablahan at sinacrifice ko nga yung pag-aalaga ng manok para dito naman tayo sa pagtatanim ng mga halaman. At wala po tayong ID ng mga tanim na ito dahil wala, totoo lang, hindi naman ako interesado sa mga pangalan nila. Ang sa akin lang ay meron akong maitanim sa aking garden. At tulad dito, yan, lahat ng yan ay binigay lang sa atin, no, ng ating mga kaibigan, ng mga nanay ng ating mga kaibigan. Ito yung sili na kung mga boss ay namatay na. Namatay siya nung tinabihan ko ng ibang halaman. Baka mayroon kayong idea tungkol dyan. Kasi yung solo na siya dito talagang napakalago niya, no. Marami siyang bunga pero yung tinabihan ko siya ng ibang tanim parang nagtampo. Hanggang sa namatay na lang siya. At ito yung mga tools na ating nabili mga boss sa ating pagtatanim. At yung ating kulungan ng manok ay ginawa nating stock room ng mga bagay-bagay, mga gamit natin na muna ating ginagamit para hindi magkalat sa pan. Pero ingatan lang natin ito mga boss, kaya baka tirahan ng ahas dahil sa lugar na ito ay marami pa ring ahas mga boss, no? So ito na yung mga sanga ng mangga na pinaputol natin at ginawa nating tawag nito, ginawa nating panggatong. So ito yung next project ko dito mga boss. Ang problema ay wala pa akong halaman. So next time na ito. Hanggang dito na muna ang vlog natin mga boss. Antabayanan ninyo, no? Babalik tayo sa pag-vlog sa ating negosyo, sa ating mga buhay-buhay, at magbibigay rin tayo ng mga tips tungkol sa ating proseso ng ating pagbabayad or paniningil ng pautang ng bigas.